Nagsimula na ang Chessable Masters at tatlong matitinding laban ng pag-aaralan natin. Kina Wesley So, Magnus Carlsen at Pragnananda. Pag-aralan natin. Unahin natin sa naging pinaling laban nila Wesley So and Yu Yang na kung sino ang manalo dito ay papasok na po sa quarterfinal round. Nimso Indian battle ang naging laban, Knight F3, C5 at nag-G3. Napaka-sharp po ng depensa ni Wesley. Naghatid kagad ng matinding pressure sa Knight. Nag-Queen C2, depensa, may atake pa pero tingnan nyo po ang pagka-sharp ng linyang napili ni Wesley. Queen A5, diniinan ng pressure sa Knight pero dito po mukhang aral na aral si Yu Yang. Hindi man lang nasindak na makakapture ng Knight, takes pero may salubong ng Bishop D2. Kasi po kung kakapturein yan, di ba? May Queen takes C3, double. Naku, masakit yan. Kaya, nag-Bishop D2 lang, takes, Queen B6. Ayun, double attack pero dito po kinapturan lang sa C5. Mukhang talagang preparado tong pareho. Preparado sila. Ayan, nag-Rook B1 at nag-Queen A3. Dito po mga kamatsas, no, maaaring mapatanong tayo, Coach, bakit hindi kinapture yung pawn? Libre yun. Ano ba ang mayroon dyan? Magku-Queen E3. Queen E3. Teka muna. Malalim yung Queen E3 halimbawa kung pagpalagay natin, sige, mag-Knight C6 lang, develop lang, magku-Queen C3. Ayun. O, ayun, may silent move na atakado ang G7 tapos may Rook B1 na kukulungin ang Reyna. Ayan ang mabigat dyan. At ang tanong, may solusyon pa ba? Obligado mag-Queen A5 na, takbo na, no? Pero may capture sa G7 na yan po ay, nako, delikado sa black. Silent yung Queen A3, may ganun pala. Okay, at balik po tayo. Queen A3 ang ginawa at tiniret yung pawn, nag-Queen D4 naman, depensa na sa C5, may atake pa sa G7 at nag-castling lang, saktong-sakto. Depensado na, nakapag king safety pa. Bishop G2, Knight A6, another good move by Wesley. Talagang puring-puri. Pinupuri talaga ng computer ang tira niya. Knight B3, dinipensahan lang at yan ang lumalabas na novelty of 2025 mga kamatsas. Dahil ang old lines talaga dito ay yung Knight E4. Yan talaga dyan naglalaro ang maraming linyang papasukin. Pero, ayan, nangyari noong 2011, 2008, and 1985 pa. Ayan, grabe, ang daming tumira pala ng Knight E4. Pero, Knight B3, new move, nag-Queen B4 check, Queen D2, Queen takes C4, namitas si Wesley, nag-castling lang, and nag-Knight takes C5, another good move. Aba, baka maimpatyo si Wesley, kakakain. Dito po ang medyo risk sa position ni Wesley, yung queenside developments. Baka mamaya kain nga ng kain ng pawn, baka ma-delay ang development, so meron ding worries. Rook C1, tiniret ang Queen, Knight takes B3, so may threat pa sa Queen D2. At nag-Rook takes B3, Queen A6. So bilangan tayo ng pawns, maliwanag po na 2 pawns up dito si Wesley. Nag-Rook C7, ayan. Threat yung on B7, pero ang gusto po ng computer dito, tagpasin na yung, okay, Rook A takes CA, tapos may Bishop takes B7, tapos Queen C4, takes, yung pwede sabay Queen D8 para di makaprogress ng D5. Ayan, tapos magku-Queen D2, pero sa evaluation bar halos equal lang. Yun pala. Pero, na-miss dito ni Yu Yang nag-Rook C7 at nag-D5. Rook B-C3 at suporta lang sa Torre, battery sa C-file, at yan ang kanyang pang-compensate sa dalawang pawn na lugi niya. Kailangan hindi makadevelop yung bishop. Yan ang talagang tatrabahuin ni Yu Yang. Nag-Queen D6. Ayan, ready to play B6. Bishop A6, makalabas na. Pero nag-Queen to D4. B6, lalabas na ang bishop, nag-E4. Kailangan gawin ni Yu Yang yan. Pag di niya ginawa yan, walang mangyayari sa position niya talaga. Nag-Rook D8. E takes D5 at kumapture sa D5. Nag-Rook 3C6, talagang pinapagpag niyang magaling ang position ni Wesley. Ligalig na ligalig. Pero, ang accurate dito ay Queen takes D5 na equalize. Capture, Rook takes, tapos kakapture dyan. Siyempre, bababa, hindi pwedeng capturein, matcha sa back rank.
Tapos magro-rook 8, C7. Na dito, isang pawn na lang ang lamang ng black. Pero grabe naman yung mga tore. Next move niyan, yung rook B7. Tapos papatong naman, no? Ah, grabe. Equal lang yan. Balik tayo, pero nag-rook C6, Queen F8, H4. Ayun na, bad move dito si Yu Yang Yi. Parang masarap ang tawag sa kanya. Si Yu Yangs. Yu Yangs. Yu Yang Yi, H4, bad move. Dapat daw po tuluyan ng capturein ang D5. Na kapag nag-bishop E6, capturein lang ito. Ay, grabe. Yan ang mga malalalim na... Oh, dito sabay... yun lang. Pangit din pala. Parang napapangitan ako. Sabay Queen A1. Pero yan ang gusto ng computer engine. Ba't ganun? Yun talaga? Oh, Bishop D5 talaga eh. Pero balik po tayo mga kamatyas. Sa ginawang H4, lalong mas malaki o lumalaki ang lamang dito sa evaluation bar. Pabor sa black. Nag-Bishop D7, atake sa torre, Rook C3, Bishop E6. Para solid lang ang support sa D5. Nag-King H2 and nag-H6, pasingaw lang, extra square. At nag-A4 dito. Okay, A4. Tapos mukhang mag-A5 para makuha yung A7. Nag-Rook D8. Ayan, trabaho naman ni Wesley or plano niya na isimplify na agad ang posisyon. Kasi lamang ng pawns eh. Simplify. Nag-Queen E5, capture, capture. Ayun. So kahit paano, nakapagbawas na. And nag-Rook D8. Nag-decide na dito si Wesley na sige, balik ko na yung isang pawn na yan. Eh, total, passive naman ang tore eh. So Rook D8 para makapush-push na ng pass pawn. Nag-Queen D4. Hindi muna minadali ni Yu Yang Yi na capturein ang pawn A7, binarhan muna kasi pag nakaprogress yan, nako, tinik yan mga kamatsas. Tinik yan na mahirap pigilan. Makirot yan. At dito nag-Rook C8 si Wesley, bagay po na nagpababa ng evaluation bar. Bad move ang binigay kay Wesley. Dapat daw ang tira ay Rook D7. Okay, para mag-get rid yung tore na yan sa 7th rank. Tapos pag nag-Bishop takes D5, Queen E8, lamang pa rin ang isang pawn dito si Wesley. And ang maganda, hindi siya opposite color. Same color bishop. Ayun mga kamatya. So balik tayo. Pero nag-Rook C8, kinapture ang A7, Queen C5. Ayan, hoping na kapag nakipag-Queen to Queen, parang pwede yung B-take C5 tapos magdidire-diretso yan. Siyempre, kailangan umilag. Queen F4 at nag-D4. Ayan na. Simula na para i-progress ang proyektong maipromote yung D4. Naging project. Nag-Bishop H3. Ayan, medyo nanlalansi. Kapag kinapture, matsakaw sa F7. Madugo ang threat. Nag-Rook F8 lang. Okay, para support sa F7, nag-Rook C7. Ayan muna. Pagpag muna sa Reyna. At nag-Queen D5, no? Parang umiwas pero tuloy ang proyekto. Bilyon ang proyektong yan, huh? Trending sa usapan ngayon, ha? May mga bilyon-bilyon, ha? Bishop G2 at threat sa Reyna. Nag-Queen D8 atras lang. Nag-Rook C6, Queen D7 at nag-Rook takes B6. Queen takes A4. Okay, so lamang pa rin. Maintain pa rin yung proyekto, ah. Rook D6 yun lang, mga kamatsas. At ang proyektong maipromote ang pawn na yan ay naglaho na. Kasi babagsak na yung pawn sa D4. At dito nag-Queen C4. And Queen takes D4, takes. Draw? Draw? Pero dito mga kamatsas, yan ang maganda kay Wesley. Nilaban. The Pilit Boys team member. Mukhang Pilit Boys team member na. Oh, yan, oh. Nilaban. Parehong-pareho. Oh. Parang na-increment. Parang walang increment itong 10 minutes rapid nila. Walang increment eh, oh. Mukhang sinasamantala yung ano eh. Oh. Ayun, mga kamatches! Grabe, may chance pa pala ditong malusing sa ganitong exchange. Bakit? Dapat daw ang tira dito is King G7. Naku, malaki matutunan natin dito sa endgame part. Nagulat ako. Rook F5. Ay, oo. Naku, grabe. Oo nga, yan ang napansin ko. King E4. Ubus tawi last minute. Natalo pa yon. Capture. Tingnan nyo. Bakit hindi pwede dito? Gumano, nakapasok yung king.
Mamaya balikan natin yung portion na yan bago tayo lumipat ng game na i-analyze mga kamatsas. O tingnan nyo, naisahan si Wesley sa timplahan ng King and Pawn ending. Ha? Ubus. Talo si Wesley, knockout kagad at hindi nakarating sa quarterfinal. Teka muna mga kamatsas, no? Teka po muna, no? Pasensya na po. Ano meron kung dito atras? Sige, para at least Ay, may ganun. Grabe talaga. King must be active talaga pagdating sa endgame. Talagang ano yan eh. Principle talaga yan eh. Wala. Pagka tumulak ito, gaganon lang. O sige, pagpalagay natin. Sige, mag-intay lang. King F6 ganon. May G5. O King F8, F4. Pagka gumanoon, may F5. Obligado mapapakapture. Obligado na ba? O sige. Capture, G takes, King takes, o King G7 may ganun. Tapos talaga, lalamang talaga ng isang pawn. Halimbawa naman, at maging H7, i-maintain lang, capturein ito, pagka gumanon, may ganun pa rin. Grabe, last minute to, napaharang ng Torre si Wesley. Napaharang, samantalang, hindi pala kailangang iharang yun. Ito lang pala, oh. Tabla na to eh, isang balik lang eh, tabla eh. Akalain niya napaharang ng Torre. Ang nasa isip ni Wesley, kakapturin ng Torre niya, capture, baliktad naman gagad. Pagka ganito pala, napaka-rare ng King and Pawn ending na to mga kamatsas, no? Napakabago sa mata ko. Dito pala pwede pa rin magkatalo. O pag kumapture naman si Yu Yang Yi, panalo naman ang black. Ang galing, ang husay ng endgame na to. Ang galing. Matindi. Ayun. Yun nga lang. Sa kasamaang palad ay natirahan ng King E4 at dito mauobligang kumapture. Kasi po kung di ka capture gaganon, takes, o di ba gaganon, o tapos pagpalagay natin, may panempo eh. Pag F6 may ganon eh, o bibitaw ang King, kuha ang pawn sa F5 eh. Ay, yun laang. Pag nag-King F6 may ganon, pag pumunta dito, pasok, maubos ang tempo, bay. May ganon, no? Ubos tawi dong. Ayun, no, capture, oh. King F7, tapos may G4. Ubos tawi. Ubos pati pantubos. Ika nga nila. Ayun, may ganun, no? May panapos na ganun. Naisahan si Wesley sa endgame at dahil po dyan, medyo napaaga ang pagka-knockout ni Wesley. Hindi siya nakapasok sa quarterfinal. Okay, lipat po tayo sa game nila Pragnananda. Ipangatlo na natin yung laro ni Magnus, ano? Pang pinali natin. Prag tayo. White dito si Prag, nag D4, Knight F6 si Wei Yi, Bishop F4, pinasok ang London, nag G6, Knight C3, yan po ang tinatawag na London Jubava system, at nag D5, E3, Bishop G7, Knight B5. Aba, medyo mapangahas, ano? Ambitious move. Kakapturin kagad ang pawn sa C7 na obliga dito si Wei Yi na depensahan at Knight F3 develop, castling, Bishop E2, Knight E4. Ayan, medyo kakaiba to. Sinentralize ang Knight. Siguro ang plano dito ay patitibayin yan mamaya. Po pwedeng mag F5 or pwedeng mag C5 mamaya. Nag-castling, C6. Okay, bookline pa ito. Knight to A3. Ayan, kasi kung magda-Knight C3, pwede pong capturein yan at magre-resulta ng medyo bahagyang pangit na pawn structure, double pawn. At nag-Queen B6, tineret ang pawn sa B2, nag-Rook B1, depensa lang. Bishop F5, ayun, para may pressure pa rin yan. At hindi basta-basta makatulak ng C4 or C3 kasi may pressure. At dito po nag-H3. Iyan ang lumalabas na novelty dahil ang old line ay may tumira ng C4. Okay? H3 at nag-Rook C8, Bishop E5, hinamon ang dark square Piangketo pero pinoprovoke talaga ang black to play F6. Pina-F6, pinasok nga ni Wei Yi. Bishop H2 at nag-Rook E8. Ang plano naman po ay E5 para magkaroon ng healthy central control. Maganda yan. Nag-C4, ayan. At nag-insert na dito si Prag ng hindi lang ikaw ang magbubuo ng sentro, ako din, may pressure din sa D5 mo, parang ganon. Nag-Knight B4 at dito may simpleng threat sa A2, nag-Rook A1, simpleng depensa lang din, binuo na ang gitna, kumapture sa D5. Ayun, at medyo napadali dito ng decision si Prag na capturein ang D5, dapat daw po ay C5 pala.
At halimbawa, paatrasin natin, Queen D8, saka magda Knight B1 at bigyan ng mas magandang puwesto ang Knight sa C3 mga kamatsas. Okay? So balik po tayo sa capture sa D5, C takes D5 at kumapture sa E5, capture at nag-Knight B5. Okay, Knight B5. Ano ang plano niyan? Parang walang lalandingan ah. Nag-King H8 naman si Wei Yi. Medyo malalim naman ang kanyang inisip. Pero dito po, simpleng A6, abot mata, abot tanaw. No? A6 lang, yan ang nakita ko na saan pupunta yung Knight? Na dito, ang gusto ng computer ka-counter G4, pero yan ba talaga nasa isip ni Prague? Parang ang hirap makita niyan. Tapos Bishop D7, tapos mag-A3, puro counter oh. Oh. Pero maaring yan din ang plano ni Prague, no? Pero syempre, annoying sa mata. Pag A6, ayan oh, ang iniisip ko diyan baka Knight C3 na lang pero kakapturein lang eh. Lalamang ng pawn dito black. Oh, yun. So, pero masyadong malalim ang inisip ni Wei Yi. Ang application niya mas malalim ano, pero King H8 bad move daw at napatira ng A3, okay? At dapat daw is Rook C1. Kailangan ko ipakita sa inyo mga kamatsas yung mga accurate moves. So Rook C1 na tipong iniwan yung pawn sa D5 pero may capture, may iiwan din naman yung pawn sa D5. Balik tayo sa A3 na ginawa. Knight C2 pasok si Wei Yi. Takador talaga oh. Rook C1 at dito mga kamatsas pakiguess nyo po ang unexpected na ginawa ng mahilig umatake at agresibong player na si Wei Yi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita ng Knight takes E3. Tinikman lang, sacrifice. Kinapture ang tore. Okay? May diretsong capture doon. Bay kailangan intindihin yan. Kasi maraming pyesa yan mga kamatsas. Pag kinapture ang reyna kasi, ayun o, tinan nyo, capture. Ihaharang na naman yun. Kakapturein uli yan. Tapos magkiking F8. Tapos mag-rook A8. Ayan at... medyo magulo din ano. Pagka kumapture dyan, may bishop takes e5, check, king f7, and bishop d4. Ayun. Tapos babagsak pa uli ang knight na yan. So, etc. Grabe overwhelming advantage pagdating sa usapang pyesa. Kaya dito, kailangang ligpitin muna ang tore sa c8. At kumapture sa e3, capture, king h1, and the knight f2 check, capture. Ha? Hindi pala kinapture. Rook c1. Ayun, may ganun pala. Grabe talaga. Yan ang kinabibilib ng mga fans ni Wei Yi. Parang dubob din to eh. Mahilig sa mga ganyang agresibong atakador eh. Napatira ng knight c3 pero another bad move. Dapat daw po ang tira ay queen to g1. Ayan. Kahit pa paano medyo ayan, okay pa to at manatiling nga lang, isa na lang ang tore. Mahirap talaga. Isa na lang ang tore rin eh. Knight C3 ang ginawa at dito nag D4. Okay. Hinay-hinay lang. No? Inatake muna yung knight. At nag Rook F1. Rook takes and pag kinapture ba to? May check doon. Nag Bishop C2 muna. Pero dapat daw po is H5. Ayan. Para ready to capture na yung knight. Kung chumek man doon may angat lang. Ayan. So, pagka Bishop G1 and Queen H6. Yan. Medyo ganda ng laban nila. O, Bishop C2, Rook D2, Bishop B3. Grabe naman ang mga pagpapahinog na yan. O, kasi may counter. Pag kinapture to, may capture dito. O, pero E4 lang daw ang tira. Hanip na mga pahinugan. Kanya-kanyang pagpapahinog. Oo nga. Tapos magbi-Bishop G1, Queen H6, Rook takes, E takes F3, dalawa bitin. Bishop takes F3, ito na lang po binigay na continuation. Ayan, so tapos Bishop takes A7. Pag kumapture kasi may check doon, ano? At Queen H4, ayan. etc. Mahaba pa po yan, pero ang ganda ng laban. Ganda, no? Pero nag-Bishop B3 si Wei Yi at nag-Bishop D1, hinabol ng exchange. At Bishop C4 umilag, Bishop G1 tiniret ang reyna. At hindi na rin po tinatamaan dito ni Prague yung talagang mga tumbukang tira. Ang tira daw ay Bishop C2. Okay? Konti lang ang lamang ng black kahit na may queen, ano? Kasi pag kinapture kasi laging may nakahandang Rook D8 check din naman. May panimpla eh. Woo! Grabe. Loaded ang laban nila. Malalim. Queen F4.
Bishop H2 hinabol, nag-Queen E3 blunder ratios dahil may chance tumira ng Bishop C2 pero hindi po nakita eh. Bishop G1 ulit, Queen F4, Bishop H2, isang tirang balik na lang, threefold repetition. Tapos Bishop G1, threefold repetition. Pero nag-Queen F5 dito. Binago po ni Wei Yi. Naniniwala siya, teka muna, ba't ako makikipagtabla? May reyna ako. Diba? Knight E2, Queen B1, at Knight G1. Grabe mga depensa ni Prague. Nag-E4 na. Okay, pero bad move. Dapat daw Queen F5. Grabe mga panimplang tira. Pero aggressive si Wei. Oh, E4. At nag-Bishop C2. Ayun, na bad move din naman si Prague. Di na niya makita yung mga tamang timplahan eh. Ang ginawa niya ay, ang dapat tira daw is Knight E5. Oh, equalize na. Threat kasi yung Bishop, ano? Pagka nag-E3, may capture din sa T4. Okay. Grabe naman. Ang ganda ng laban, ano? Pero na-miss yung Knight E5 eh. Nag-Bishop C2 eh. Queen takes B2. Bishop takes E4. Queen takes A3. And Knight takes D4. Ayun lang ang blunder ratios. Blunder ratios mga kamatyas. Dapat daw ang tira. Knight E5 pa rin. Para may Rook takes D4, may threat. Ayan, napakasagwa naman kung kakapturin yan. Ako, delikading ang blocking. Knight E5 pa rin. Pero may nadali po ni Prague. Nag-Knight takes D4. Ayun, at dito, nako, hindi napansin yung Queen E3. Pagtira ng Queen E3. Double. Ayan o, daming tama. Napatira na lang ng Knight DF3 at bumagsak yung Bishop. Check doon. Oh, may bawi. Hindi eh, Bishop G8 eh. Hindi naman Bishop F8, may Bishop G8. Ayun. Nakuha na ng isang pyesa pala, pero kung yung isang pyesa hindi nakuha, maganda laban eh. Oh, dito wala eh. Meron pang 2 connected pass pawn si Wei. Paano aawatin yan? Oh, dire-diretsong oh. Oh, threat yung Bishop, dinipensahan ng King, A3, nako, yan ang bilyong proyekto. Ayan na naman tayo sa bilyong proyekto. Trending kasi yung mga billion projects daw na mga nakikita natin sa social media. Dito po, na-knockout si Pragnananda, nag-resign siya at si Wei Yi nakapasok sa quarterfinal. At ito na pong huling pag-aaralan natin ay ang laro ni Magnusing. Nakapupulutan natin ng matindihan, mabigatan, pang diinan sa chess pag-aralan natin. Black dito si Magnus at teka muna, ang rapid rating pala niya, 2902. Sa FIDE, taas ah. Si Penko po ang puti, nag-D4, Knight F6, C4, E6, Knight C3, Bishop B4. Parang laban nila Wesley kanina, Nimso Injan, B6. Si Wesley po kanina nag-C5 eh. Pero this time, B6 naman. E3. O, simple lang si Penko, Bishop B7, Bishop D3, castling lang din. And nag-C5 para yan talaga, no? Halos hindi nawawala talaga sa Nimso Injan yung C5 na sangkap dahil pamressure kagad yan sa gitna sa sentro. At nag-Knight A4. Aba, interesting. Mag-A3 yata dito para i-pressure ang Bishop. Kumapture na sa D4, capture, and nag-Bishop takes Knight line. Pang ilan yan? Pang 5. Number 1 kasi dito is Rook E8, pangalawa Bishop E7, pangatlo D5, pang-4 Queen C7. Pang-5 linya ang pinili ni Magnus. Pa. Queen takes F3, Knight C6 develop, may atake sa pawn, at nag-Bishop E3, depensa lang, E5. Okay, bookline pa ito mga kamatsas, no? Pero paunti na ng paunti ang linyang nandito. Ayun, pag A3 novelty ni Esipenko. Medyo na-confuse na siya dito sa part na to, no? Ang laging ginagawa dito is yung D5. Yan ang palagian. Pero nag-A3, okay, new move. Kumapture sa D4, Bishop F4, Bishop E7, at nag-B4. Ayun. Queenside space. Itong pawn dapat ang mabawi eh. Nag-Rook E8, Rook E1, Bishop F8. Bad move by Magnus. Dapat daw po ang tira is Rook C8. Ayun, bigyan ng duty ang Turing na tutulog. Pero Bishop F8, G4. Ayan, magdi-G5 na. Rook C8, saka palang inihabol yung tira ng computer pero bad move na. Dapat daw po ang tira is H6.
H6 na pala. Yun nga lang, bubombahin din. H4, G5 din eh. Nakakailang eh. Rook C8, C5 naman ang ginawa dito ni Esipenko. Dapat daw po ang tira G5 na. Obligadong ka-capture dito para magka-space ang knight na tatakbuhan. Rook takes, takbo, saka pa lang mag C5. Okay? At dito po ay pinapaboran ng computer engine ang sa puti. Spacious kasi, space advantage. O, balik tayo sa ginawang C5 gagad. Kinapture ni Magnus, G5, Rook takes, and Knight E8. Sunod-sunod ang bad move ni Magnus O, Bishop C4, nako, tinarget yung kanyang pawn F7, nag D5. Teka muna mga kamatsas, no? Ano ang mayroon kung capturein ang pawn sa B4? Para maliwanag lang, meron kasing Bishop takes F7. Talo kagad ang black. Pag kinapture yan, may Bishop C7. Ayun. Parang pasoldong. Dali kagad, di ba? Balik tayo. Sa D5 na ginawa, Bishop takes D5, nag-Queen D7 at nag-Knight takes C5, capture, at nag-Knight E7. Ayun, sunod-sunod talaga. Ang piano ng bad moves ni Magnus. Sunod-sunod. Piano na yan. Pero, dapat daw ang tira ay G6 mga kamatsas. Okay, para yung knight siguro lagyan ng space doon at makadevelop ng maganda. Pero, balik tayo sa Knight E7, nag-Bishop B3 naman si Esipenko. Tawag ko dyan, Esipenkites di ba? Tinawag ko siyang Esipenkites noon nung tinalo niya si Magnus noon. Isa rin po yan sa uma-upset, to. Silent na uma-upset yan kay Magnus, si Esipenko. Saan ba niya nadali si Magnus noon? Nakalimutan ko na eh. Pero nadali niya dati. Capture lang pala. Pag kinapture yan, may Bishop D6 check. Pag nag-Knight F5 kasi may Rook E7 check. Talbos. Pag kinapture yan, Queen takes Knight muna with check. Di naman makaharang ng Reyna. May pawn. Patal agad. Gracious patal Sayang yung Bishop takes Pinatakbo pa. Rook takes C5. Pwede na ba? May harang na ba? Bad move na naman eh. Dapat daw ang tira Knight C6. Yan. Pero, kinapture ni Magnus, nag-Queen E4. Ang gustong mangyari, threat ito. Double. Okay, maganda pa rin, Pero mas maganda po, yung capture pa rin. Kahapon pa pala yung sacrifice na yan. Kahapon pa ayaw itira. Pagka gumanyan, Bishop D6 check pa rin. Lipad ang tore. Na dito, kung magro-Rook F5, same concept Kanina, ganyan na rin yan Pag kinapture, Queen takes halos pareho lang Itakbo natin, King G6, Queen B3. Yan ang mga binibili dyan. Kailangan makita yan. Pag kinapture kasi may Rook E6 check, huli pa rin ng Reyna. Ay, kahusay mga kamatsas, Okay, balik tayo sa Queen E4 na ginawa ng King F8. Dinipensahan, nakakalikot ng capture doon, threatening matchas sa ilalim. Bad move ang binigay. Dapat daw po ang tira, Bishop D2. Ay, oo, may sundot doon. Yun ang masakit. Pag nakasundot. Pero feeling ko H4 muna hindi na kailangan. Bishop B4 kagad, Yun ang mga panusok. Bishop pair kasi yan Pero, kinapture kagad yung H7, Knight G6. Good move. May atake na, cover pa yung H8. H3, another bad move. Nagpiano na rin po ng bad moves si Esipenko. Dapat daw tira ay Bishop D1. Bakit? Grabe kalalim. Lugaw ang utak dito. Ang lalim. Pag kinapture kasi hindi pwede, may matchas anytime doon. Pero Bishop D1, napaka-silent. Unang-una, nakaporma na ang Bishop. Sino mag-iisip na ipapasib yan dyan? Pero para mapigilan yung Queen G4, check. Gets na, gets. Balik tayo, malalim lang. Pero napatira ng H3. Yung H3 ang pinang control para mapigilan yung Queen G4 na paparating. Nag-Rook C3. Grabe, hindi nila natutumbukan yung accurate move talaga. A5 lang daw. Rook C3, Bishop E6. Kinapture lang, bad move by Magnus. Dapat daw po is Queen to B5. I-ignore lang, wag pansinin.
Oh, ayun, pero tinangkilik eh. At nag-queen takes, queen f7, queen e4, rook takes h3, queen takes d4. Another tune of bad move, mga kamatsas. Dapat daw bishop d2. Grabe. Oh, napukaw kagad dito si Esipenko sa po na kunin eh. Queen f5, yan ang masakit. May mga susundot na oh. Bishop g3, queen takes g5, queen b4 check, king g8, nag-rook takes e6 ba naman? Blunderations! Blunderations, baby! Naisip siguro ni Esipenko pag chumek naman, may harang naman. Hindi king g2 kasi queen h1 may matchas eh. Akalain nyo po mga kamatsas, hindi niya napansin ang huling pitik na rook takes bishop. Iyakan time. Resign si Esipenko and Magnus Carlsen pumasok sa quarterfinal round. Bakit po nag-resign pag kinapture? Kasi capture, saan man pumunta ang king, basta tutungtong sa light square, may queen h3, hagip. Grabe, from winning, abot kamay na from winning mga kamatsas, abot na ang ginto, ika nga, bumigay pa, naging bato pa. Okay, so yan po ang mga matitinding laban, pero tignan nyo po ang pairing ngayon ng quarterfinal sa pag-aaralan natin mamaya. Sayang talaga si Wesley ang agang gumarahe, ano? Ayan po ang mga maglalaban sa quarterfinals. Magnus versus Yu Yang Yi, yung tumalo kay Wesley, at Arjun Erigaisi, Wei Yi, Hikaru Nakamura, Nepo, and Fabiano Caruana, Alireza Ferrucia. So yan po ang ating mga pag-aaralang mga laban na pag-asamahin po natin sa isang video. Medyo matagal po ang isang video natin, pero at least nandunan lahat sa round na yon. Kaya pasensyaan nyo na po at medyo napahaba ang ating video ngayon. Maraming salamat po mga kamatsas at umantabay po kayo sa susunod nating video patungkol sa mga kaganapang nangyari sa quarterfinal round. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.